Magandang araw mga Kai Soto fans. Ang unang opisyal na laban sa pagitan ni Kai Soto at Yota Watanabe sa Japan B-League ay naipakita ni Kai ang kanyang NBA-like skills versus a legitimate former NBA player who is still 28 years old na marami ang nagsasabing nasa peak pa ng kanyang basketball career na si Yota Watanabe. Very clear ang lamang ni Kai sa skills at nakikita ito sa kanilang mga numero. Nakakuha ng 17 points si Kai and 9 rebounds, samantalang si Yota Watanabe naman ay nakakuha lamang ng 7 points and 5 rebounds sa kanilang most anticipated matchup. So dito pa lang masasabi na nating malaking mismatch ang nangyari. Ika nga, numbers don't lie. Ang tagpong ito ay hindi lamang simpleng tunggalian sa court, kundi isang pambihirang pagkakataon na masaksihan ang banggaan ng dalawang magagaling na manlalaro mula sa Asia. Well, para sa marami, ang laro ay naging simbolo ng lumalaking kalidad ng basketball sa rehiyon. Ang Koshigaya Alphas kung saan naglalaro si Kai ay hinarap ang powerhouse team na Chiba Jets na kinakatawan naman ni Yota Watanabe. Sa huli, nagtapos ang laro sa isang makitid na pagkatalo ng Koshigaya Alphas sa score na 82-84. Gayunpaman, sa kabila ng kabiguan, malinaw na ipinakita ni Kai ang kanyang kakayahan bilang isa sa mga pinakamahusay na batang manlalaro sa buong mundo na kayang makipagsabayan sa mga bigating pangalan sa basketball tulad ni Yota Watanabe. Sa simula ng laro, mabilis na nagpakita ng sigla ang Koshigaya Alphas. Sa pangunguna ng kanilang lokal na manlalaro, naipakita nila ang isang maliksing opensa na nagbigay sa kanila ng maagang kalamangan, 10-2. Ang mataas na energy ng kupunan ay naging patunay ng kanilang determinasyong makuha ang panalo laban sa isang di-kalidad na kupunan tulad ng Chiba Jets. Si Kai, bagamat hindi pa agad nakapuntos, ay nagpakita ng kahandaan sa paglalaro. Sa kanyang unang attempt, pinakita ni Kai ang kanyang advanced footwork sa post laban kay Yota Watanabe. Bagamat hindi nagresulta ng puntos ang kanyang tira, ipinakita nito ang kanyang maturity bilang isang player. Samantala, nagbigay din si Kai ng mahalagang contribution sa depensa. Sa unang quarter pa lang, pinakita niya ang kanyang presensya bilang isang rim protector na siyang nagdulot ng kahirapan sa opensa ng Chiba Jets. Sa ika-4 na minutes, mula sa isang putback shot, ang kanyang unang puntos sa laro. Bukod pa dito, nagbigay din siya ng 2 magagandang assist sa kanyang mga kakampi na siyang nagresulta sa kanilang madaling puntos para sa Koshigaya Alphas at sa pagtatapos ng unang yugto. Bahagyang nasa unahan ang Koshigaya Alphas sa score na 23-21. At sa pagpasok ng ikalawang quarter, nagsimulang bumawi ang Chiba Jets. Sa tulong ng kanilang star player na si Yuki Togashi, unti-unting nabawasan ang kalamangan ng Koshigaya Alphas. Gayunpaman, si Kai ay nananatiling consistent sa kanyang laro. Patuloy siyang naging agresibo sa opensa at sa depensa at nagtala siya ng ilang malalaking rebound at nakapagbigay ng mahalagang free throws para sa kanilang kupunan. Sa kabila ng pagbawi ng Chiba Jets, ang kontribusyon ni Kai Soto at LJ Peak at Matsuyama ay nakatulong upang maibalik ang kanilang kalamangan. Sa pagtatapos ng first half, hawak ng Koshigaya Alphas ang 7 puntos na kalamangan, 49-42. At dito na ipakita ang magkaibang estilo ng laro ni Kai Soto at Yota Watanabe. Si Kai bilang isang traditional big man ay umaasa sa kanyang taas, rebound at epektibong free throw shooting. Samantalang si Yota Watanabe naman, bilang isang versatile player, ay umaasa sa kanyang kakayahang maglaro sa iba't ibang posisyon at magbigay ng kontribusyon hindi lamang sa opensa, kundi pati na rin sa depensa. Sa huling bahagi ng third quarter, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Kai at Yota matapos ang isang physical play. Ipinakita ni Kai na kaya niyang makipagsabayan kahit pa sa isang NBA caliber na manlalaro tulad ni Yota. At sa pagtatapos ng ito, hawak pa rin ng Koshigaya Alphas ang isang puntos na kalamangan, 66-65. Sa ika-4 na quarter, naging mas mahigpit ang laban.
Parehong nagpakitang gilas sina Kai at Yuta sa magkabilang panig ng court. Si Kai ay mas naging agresibo sa opensa, nakapuntos mula sa free throws at nagtala ng isang mid-range jumper. Sa kalagitnaan ng quarter, naibalik niya ang kalamangan para sa kanyang kupunan. Gayunpaman, nagising ang imports ng Chiba Jets na nagpakawala ng sunod-sunod na puntos sa huling bahagi ng laro. Sa labanang ito, parehong nagpakita ng kani-kanilang kahusayan sina Kai at Yuta. Si Kai ay nagtala ng double-digit performance na may 17 points, 8 rebounds, 2 assists, and 1 block sa loob ng 34 minutes of action. Ang kanyang mataas na free throw percentage na 87% ay naging mahalagang bahagi upang manatiling dikit ang laban. Sa kabilang banda naman, si Yuta ay naglaro lamang ng 20 minutes at nagtala ng 7 points, 5 rebounds, 2 assists, and 2 steals. Bagamat hindi ganon kataas ang kanyang opensa, naging mahalaga ang kanyang contribution sa depensa. Ang unang paghaharap ni Kai at Yuta ay hindi lamang tungkol sa personal na tunggalian. Ito ay naging simbolo rin sa lumalaking competition at kalidad ng basketball sa Asia. Sa kabila ng makitid na pagkatalo ng Koshigaya Alphas, ipinakita ni Kai na kaya niyang makipagsabayan sa pinakamagagaling na manlalaro ng Japan. Ang kanyang husay ay nagbibigay inspirasyon sa mga kabataang Pinoy na nangangarap din na maabot ang kanilang mga pangarap sa basketball. Samantala si Yuta ay patuloy na nagpapakita kung bakit siya ay isa sa mga pinakamahusay na manlalaro sa Japan. Ang kanyang presensya sa court ay isang paalala na ang basketball ay hindi lamang tungkol sa pag-score, kundi pati na rin sa impact sa kupunan. Ang labanang ito ay isang makasaysayang tagpo na nagpakita ng kahusayan ng dalawang manlalaro. Habang patuloy na nag-e-evolve ang kanilang mga laro, tiyak na mas marami pang kapanapanabik na laban ang kanilang ipapakita. Ang kanilang paglalakbay sa Japan B-League ay hindi lamang magpapataas ng antas ng basketball sa rehiyon, kundi magbibigay din ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng manlalaro. Ang laro ni Kai at Yuta ay isang patunay ng patuloy na pag-unlad ng basketball sa Asia. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.